Hello guys! Welcome back sa aking channel. Kung balak ninyong kumuha ng postal ID pero hindi ninyo alam kung paano magsimula, ano ang mga requirements, sino ang pwedeng mag-apply at ano ang buong proseso, nasa tamang video kayo. Sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo ang kumpletong step sa pagkuha ng postal ID para isang punta na lang sa post office at kumpleto na agad ang inyong mga requirements. So ano nga ba ang postal ID? Ang postal ID ay isang official government issued ID na ini-issue ng Philippine Postal Corporation o PhilPost. Ginagamit ito bilang patunay ng inyong pagkakakilanlan at tirahan dito sa Pilipinas. Dahil mayroon itong biometric information tulad ng inyong picture, fingerprint at signature, tinatanggap ito sa maraming transaction gaya ng pagbubukas ng bank account, government transactions, identity verifications, at iba pang pribadong institution. At ang magandang balita, ang postal ID ay valid sa loob ng 3 taon mula sa date ng pagkaka-issue. Sino ang pwedeng mag-apply? Ngayon naman alamin natin kung sino ang pwedeng kumuha ng postal ID. Maaaring mag-apply ang mga Filipino citizens, mga foreign residents na legal na naninirahan sa Pilipinas, at mga menor de edad o 18 years old pababa, basta may kasamang magulang o legal guardian. Lahat ng applicants ay kailangan personal na pumunta sa application dahil kukuhanan kayo ng picture, fingerprint at signature. Ano nga ba ang mga requirements para sa Filipino applicant? Ngayon naman pag-usapan natin ang mga requirements. Una sa lahat, kailangan ninyo ang isang accomplished postal ID application form. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. Siguraduhin ito ay kumpleto at kung handwritten, gumamit lamang ng black o blue ink at naka-capital letters. Pagkatapos nito, kailangan ninyo ng proof of identity. Kung mayroon kayong primary ID, isa lamang ang kailangan. Kasama rito ang PhilSys National ID, PSA Birth Certificate, GSIS, UMID, SSS, UMID, valid driver's license, valid passport, at marriage certificate para sa married woman kung kinakailangan. Paano kung wala kayong primary ID? Pwede kayong magsumite ng dalawang secondary IDs. Halimbawa nito ay Teen ID, Baptismal Certificate, Form 137 o Transcript of Records, School ID, Company ID, NBI Clearance, Voters ID o Voters Certification, PhilHealth ID, PRC ID, Senior Citizens ID, Police Clearance o Police ID, OWA ID, Pag-ibig ID, at itong mga nakalagay dito sa picture natin. Mahalagang tandaan lang na isa sa dalawang secondary IDs ay dapat may picture at signature ng applicant. Isa pa sa kailangan na requirements ay ang proof of address. Bukod sa proof of identity, kailangan din ninyo ng isang proof of address. Maaaring gamitin ang alinman sa mga sumusunod: barangay certificate, notarized lease contract, land title, utility bills, bank statement, credit card billing statement, barangay residency ID, local government o municipal ID, at insurance policy o official receipt. Kung menor de edad ang applicant, maaari ring nakapangalan ang proof of address sa kanyang magulang o legal guardian. Sa ilang sitwasyon, maaaring kailanganin pa ng karagdagang dokumento. Halimbawa, kung married woman kayo at maiden name pa rin ang nasa inyong mga ID, kailangan ninyo mag-submit ng marriage certificate. Kung kayo naman ay widow o widower, kailangan ang death certificate ng asawa. Kung kayo ay annulled o divorced, kailangan ang kaukulang court documents o civil registry documents. At kung naturalized Filipino o pre-acquired citizen naman kayo, kailangan ang inyong citizenship document. Kung foreign national naman ang mag apply, ito ang mga kailangan: valid passport or valid visa o immigration documents tulad ng ACR, I-card, student visa, special resident retirees visa. At syempre proof of address pa rin dito sa Pilipinas. Siguraduhin ding ipinapakita ng inyong visa o immigration document na legal kayong mananatili sa Pilipinas nang hindi bababa sa 6 na buwan bago ang inyong application. Then kapag kumpleto na ang inyong requirement, handa na kayong mag-apply. Narito ang 3 simpleng hakbang. Pumunta sa pinakamalapit na post office o PhilPost ID capture station. I-submit ang inyong application form kasama ang lahat ng requirements at bayaran ng processing fee. Kapag na-check at na-approve ang inyong mga documents, ipapapunta kayo sa ID capture station. Dito kukunan kayo ng picture, fingerprint at signature.
Mayroon ng mahigit 270 ID capture stations sa iba't ibang post offices at piling malls sa buong bansa. Pagkatapos ng biometric capture, ipoprocess na ang inyong postal ID. Kapag tapos na ito, ihahatid ang inyong postal ID sa inyong mailing address. Narito ang ilang paalala. Magsuot ng disenteng damit, iwasan ng sleeveless, spaghetti strap, o masyadong revealing na kasuotan. Alisin ang sombrero, caps, sunglasses, at malalaking accessories maliban kung ito ay para sa religious o medical reasons. Siguraduhing malinaw na makikita ang inyong muka, mata at tenga. At kung may suot kayong face mask, pansamantala itong alisin habang kinukuhanan ng picture. Sa madaling salita, magsuot lamang ng maayos at simple upang maging malinaw ang inyong postal ID photo. At yun ang kumpletong step-by-step guide kung paano kumuha ng postal ID dito sa Pilipinas ngayong 2026. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating tutorials tungkol sa government IDs, requirements, at iba pang kapaki-pakinabang na guide. Maraming salamat sa panonood, ingat palagi at magkita-kita tayo sa susunod na video.